Ito na nga pala yung build program. So, ayan o, patapos na siya. Halos patapos na siya. And mapapansin mo, kinoconstruct talaga, seryoso, yung railway system. So, I believe Pampanga might be the next Metro Manila. Ayan o, yung Mount Arayat. Kasi, eto o, may mga makikita kang nagtatayuan ng mga skyscrapers. Ito yung isa, and then ito pa, yung condominium dito sa San Fernando, Pampanga. And then dito sa may NLEX, pinapalawak talaga siya. Makikita nyo dito sa gitna habang papunta kami sa Novaliches. So, nandito na kami. Yung last destination namin, SM Fairview. Ayan, ang lawak ng parking lot nila. And syempre, dito kami matutulog sa may SM Trees Residences by SMDC sa SM Fairview or tabi ng SM Fairview. Baguio City, dadaan tayo dito sa may Marcos Highway. So, mapapansin nyo, dito yung sa may bandang flyover ng Marcos Highway and yung tunnel. So, kapag naabutan nyo na dito, malapit na kayo sa city mismo ng Baguio kapag papunta na kayo dito sa Baguio. So, anyway, papunta tayo sa baba. Kaya, eto na. Nasa baba na tayo. So, papasok na tayo dito sa may bandang Tiplex. So, ito yung bungad ng Tiplex. Papunta na yan, dire-diretso hanggang sa Pampanga. And ang mapapansin mo dito sa Tiplex at ang kagandahan is parang kayo lang yung nasa Tiplex, as in, walang katao-tao. May mga mangilan-ngilan lang pero kakaunti lang kayo nagbibiyahe dito banda. Sa end ng TPLEX, dito na tayo sa may Pampanga. And medyo liliko ko lang ng konti pero mapapansin mo na itong railway na ginagawa talaga. Ayan no. So almost 50% finished. I'm not sure or 60. So ito na nga yung ibang segment niya. Ayan, kinakabit na at nagko-connect the dots na talaga siya. Oh. So closer look. Oh, di ba? And then bubungad sa iyo ang Mount Arayat. O di ba? Ang ganda. Nakapasok na kami dito sa NLEX and papunta na kami sa Manila. Pero may napansin ako dito sa Pampanga. Ayan o, meron ng mga bagong skyscrapers na ginagawa. So maliban dyan, ito rin yung isa. Yung nakita ko na to pero nadagdagan na naman siya ng isang building. So tatlo na siya and I believe meron daw siyang artificial na beach o di ba? Social na swimming pool siya. So dito sa may bandang Candaba region, mapapansin natin na ginagawa na yung or nagwo-widening na yung etong Candaba Viaduct. Isa sa mga pinakamahabang bridge dito sa may Pilipinas na 5 kilometers in length. O di ba? Tsaka correct me if I'm wrong, yung etong part na to is laging na-flood kaya gumawa sila ng bridge. So may mapapansin nyo sa gitna, parang may ginagawa. So parang additional lane daw po yan sa Candaba Viaduct ng NLEX. Dito na kami sa may bandang Bukawi, Bulacan at mapapansin natin dito na dinadaanan namin yung Philippine Arena. Ayan, so ayan yung Philippine Arena. Hindi masyadong kita eh. Ayan, basta nasa gilid siya on our left side going to Manila. And then, dito naman, nakarating na kami sa wakas sa Manila and kailangan ko nang gamitin yung Google Map. Nakaabot na kami dito sa may bandang Novaliches at halos 6 p.m. So, tirik pa rin yung araw. At ang napansin ko dito, ang haba ng palengke nila, no? Pero hindi ko mawawala kasi isang daanan lang yung papuntang Novaliches. And napadpad na nga kami dito sa may SM Fairview. Ang lawak, promise. Tapos ang lawak din ng kanilang parking space. O di ba? So kitang-kita nyo, super lawak talaga. My first impression of SM City Fairview dito sa may bandang Novaliches or Commonwealth. Parang doble siya ng SM City Baguio. So except pa yun sa parking space nila ha. So ganito yung itsura sa loob. Ayan. So parang SM Dasma pero mas malawak to. Para maiikot mo siya, parang square shape talaga siya. So napadaan kami dito sa may Japanese ramen nagi at eto nga pala yung kakainin natin for dinner. At para sa akin, hindi siya masyadong spicy kaya kain muna tayo. Ngayon naman, pababa na tayo sa mall ng paikot-ikot at medyo nakakahilo itong paikot-ikot na to dito sa may bandang parking space ng SM. Hahanapin lang namin yung SM Trees or Trees Residences by SMDC from SM Fairview. So, ayan o, nadaanan na namin. So, papunta na tayo sa loob. So, parang isang compound siya.
na ganyan yung mga buildings. 8-story building na ang dami-dami. Siguro 30 buildings na ginawa dito sa may compound malapit sa SM City Fairview. So, matutulog tayo dito for overnight. My first impression of Trees by SMDC. Very visible ang mga guard dito. Ang daming guard. So, it means very secured ang safety mo talaga sa area na ito. O, di ba? Ang ganda. Dinaanan ko din yung swimming area or pool area. Medyo maraming tao kapag 6 to 8 p.m. Kaya I advise umaga kayo mag-swimming dito. Very accessible din ang Trees Residences ng SMDC dito sa may Novaliches, no? Or Fairview. Kasi ayan, no, sa MRT7, I think 80% or 85% complete na siya. So, pwede ka nang pumunta kahit na saan mo gusto. O, di ba? And then, magmumuni-muni lang ako dito ng konti kasi matutulog na kami at medyo pagod kami. Kaya gusto ko lang tignan yung itsura ng labas ng Trees Residences kapag gabi. So, ganyan siya. Safe naman siya in fairness. Kaya it's about time na bumalik na kami dito sa Trees Residences. So, ang ganda dito, tahimik pag gabi. Pero ewan ko lang sa mga ibang araw. Anyway, may mga maririnig ka talaga na ginagawa sa kabilang room. So, ni-report namin yon sa guard. Pag umaga naman, ganito yung ambience ng complex na ito, Village Complex. O, di ba? So, walang masyadong tao and makikita nyo may ginagawa pang parts. Tapos, daan tayo dito sa may pool area. Walang lumalangoy kapag umaga, kaya mas maganda na magtampisaw ka kapag ganito, between 6 a.m. to 9 a.m. or even 10 a.m. So, pwede kang magmuni-muni dito kasi wala kang kaagaw sa swimming pool. Pwede mo siyang masolo. At yung labas ng Trees Residences, dito sa may kalsada mismo, pupunta kami sa McDonald's, malinis siya. So, bumalik kami agad and mapapansin nyo, change of shift na itong mga security and endorsements na nila para sa mga next shift. So, napakatahimik sa lugar na to, mas malamig kaysa sa parts ng Manila kasi mas malapit ito sa may bandang Lamesa Dam. Kaya, hindi siya masyadong, alam mo yun, yung nakakapawis na init. Etong mas mataas na building naman, ito yung Abrisa or Avida Residences pero hindi siya SMDC, ibang condo naman yan. So, paalis na kami, goodbye Trees Residences, so mag-road trip tayo sa may bandang Commonwealth Avenue. At nakalimutan ko, dadaan pala kami dito sa may bandang Landers. So, after Landers, tsaka na kami didiretso sa NAIA Airport. Ang lawak ng Landers dito sa may SM Fairview, napakalawak ng parking space, tapos sa loob, as in, mas malawak na naman siya. Tapos hindi masyadong matao dito, and marami kang mabibili talaga dito na mas mura din. Maglakbay ulit tayo papunta sa airport via dito sa malawak na kalsadang to sa Commonwealth, if I'm not mistaken. So makikita nyo dito yung halos 50% na matatapos na MRT7. Madadaanan din natin itong Iglesia ni Cristo Headquarters. Correct me if I'm wrong, pero napakalaki ng simbahan na to. Tapos, mapapadaan din tayo dito sa may Quezon City Circle. Napakalawak pala nito ng yung parang circle talaga niya. And then, papunta na tayo dito sa may Skyway kasi nga papunta na tayo sa may NAIA. So, ito yung isa sa mga parang nag-solve ng traffic dito sa Metro Manila kapag pumupunta ka. Alam naman natin na may konting bayad kapag sasakay ka dito sa may Skyway. Pero, ang kagandahan naman dito is hindi ka matatraffic. Yun yung kagandahan dito. At magandang tignan itong mga naglalakihang skyscrapers dito sa Metro Manila. So, ngayon, pabalik na kami sa Baguio. So, ayan, goodbye buildings. Eto na nga yung toll gate. So, papasok na tayo sa NLEX, leaving Metro Manila and going back to Baguio City. So, buti na lang meron yung R-feed na hindi mo na kailangang mag-cash in, cash out sa card na lang.
At dito sa NLEX, natsambahan namin yung oras na hindi siya masyadong traffic. So, it is after lunch na po siya. And ayan, makikita nyo yung Mount Arayat. So, yung dormant volcano ng Pampanga. At dadaanan na naman natin dito yung ginagawa na North-South Railway Project. Ayan. So, ito yung isang segment na I am very sure sarado na siya ngayon. Pero during this video, makikita nyo na nagko-connect na siya. So, ramdam mo talaga yung build, no? Tapos, ayan pa yung isa pang segment ng North-South Railway. So, I'm not sure kung may extend siya papunta pa sa Northern Luzon para naman madagdagan pa ng another route kapag lalakbay ka from Baguio to Manila via train. Pero sobrang antok na ako dito kaya magpapahinga muna ako at malapit na kami sa Baguio. Ay, nakauwi na rin at super pagod. So mag-rest na muna tayo and sana nagustuhan nyo ang ating travel vlog. So follow me sa ating Instagram account, The Story of Anthony, and more travel vlogs to come. So stay tuned ulit. Bye-bye and good night.